4 p.m. bringing you developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon at the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Monday, August 26. Members of the Kingdom of Jesus Christ, or KOJC, continue to block police from serving arrest warrants against Pastor Apollo Quiboloy and his co-accused in Davao. Authorities believe that Quiboloy is in the underground bunker of the KOJC compound. He is facing a string of charges, including qualified human trafficking. Dismissed Mayor Alice Go's sister Sheila and alleged cohort Cassandra Lee Ong have been transferred from NBI's custody. Go was handed over to the Senate, while Ong was turned over to the House of Representatives. They're expected to face the two chambers next hearings on the Pogos. And China Coast Guard ships rammed and blasted water cannons at a Philippine vessel off disputed waters. The incident happened while BRP Datu Sanday was en route to Escoda Shoal on Sunday afternoon. The Philippine vessel was carrying members of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources for a resupply mission. And joining us today, Ana Marie Pamintuan, the editor-in-chief of the Philippine Star, and Storycon's resident political pundit, Tito Ronald Llamas. But before anything else, let's also bring in our reporters from Davao City covering the standoff there ongoing currently. Okay. Mga Bok, Ami, Ronald, makibalita muna tayo sa mga modyos kasi baka mag-in and out ka ng signal eh. Sino nandiyan? Si Merimon? Merimon Reyes, our mobile journalist who is now in Davao. Merimon, kamusta dyan? Yes, sa ngayon medyo nagkakaroon na ng parang gitan between sa Davao City Police tsaka yung mga membro nga ng KOJC. Kung kanina kasi nung mga ilang minuto pa lang, yung hilera ng mga pulis, yung barrier nila, ay nandito mismo umaabot doon sa may gate, papasok nga sa KOJC compound. Pero ang nangyari ay parang kino-corner ng pulisya ang mga miyembro ng KOJC hanggang sa nandito na sila ngayon sa isang bahagi. Kanina rin nagkaroon din ng usapin sa pagitan ng Davao City Police at ng mga miyembro ng KOJC na bibigyan na lamang na sinasabi ng pulisya na dapat daw ay magligpit na sila, mag-desist na dahil nga raw yung pagsara nitong National Highway ay nagiging abala para sa mga residente at mga motorista o kaya ng publiko. Pero ang sinasabi dito ng KOJC ay meron silang legal na dokumento at meron nga raw silang permit para gawin itong kanilang prayer rally. Pero yun nga, kanina na lang nagkaroon din ng parang pagbantang ang PNP na meron na lamang natitirang 5 minuto ang mga miyembro ng KOJC para lisanin ang lugar na ito. At ito na ang sitwasyon sa ngayon. Merimon, just some basics kasi ang intindi ko nung Sabado pa pinasok ng madaling araw ng PNP yung Kingdom compound. So ano ba talaga? Is the police inside still? Are they still in control or have they left already? What's the situation there? Kasi we're getting different reports eh. Hindi naman maintindihan kung pinasok na ba ng police o nandun pa rin ang mga police o ano? Actually, base sa mga nakausap din natin, yung ilang mga miyembro ng KOJC, ang sinasabi, sa loob din daw mismo ay halos nalibutan ng araw. Bukod dun sa sinasabi nga sa 1/4 pa lang, o wala pang 1/4 yung nalilibot dito sa 30 hectare na lawak ng compound. May nagsabi rin sa atin na halos nalibot ng araw ng pulisya lahat ng mga building sa loob nito. Pero ngayon ay nandito na rin at tumawid na. Kanina ay nandun lamang sa kabilang side nitong truck na to, yung mga pulisya. Pero nung matapos na nga nagkaroon na ng pagsabi ng 5 minuto na lamang para lumisan, dumaan na, tumawid na dito at nagligpit na ang pulisya. Hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy yung parang pag-uusap at paghingi ng parang pasensya ng mga miyembro ng KOJC. At tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paggitgitan dito. Balik sa inyo. So ang sinasabi mo, pinapaalis ng mga pulis yung mga nagrally sa labas sa kalsada. Yun yung dito sa sa Daang Maharlika Highway sa tapat ng KOJC Kingdom at ng Davao Airport. Sorry, medyo choppy po. Ano po ulit yun, sir? Choppy ka, ano? Ang sinasabi mo ba, pinapaalis ng pulis ngayon ang lahat ng mga nagrally dyan sa kalsada sa may Daang Maharlika Highway sa tapat ng KOJC tsaka ng airport? Binubuwag na sila, ganon?
Actually, wala tayong nakuhang malinaw na detalye sa kung ano ba yung plano nila ngayon. Kasi ang nakikita natin kanina, itong buong kahabaan na ito, mayroong barrier ng mga pulisya. So noong una nakaharang lang sila sa mga nakagilid na mga miyembro ng KOJC. Hanggang sa nagkaroon ng pagtutulak, na corner sila doon sa may gate mismo, papasok sa compound. Pero ngayon, napunta naman sila dito sa isang gilid. Kaya halo-halo ang pangyayari simula kanina pa lang ng alas 3 ng hapon. Dire-diretso ang sitwasyon na ganito. Balik sa inyo. Meron daw inarestong 3 member, KOJC. Totoo ba yun? Saka napakarami niya member na yun, bakit 3 yung naaresto? Sa sitwasyon ngayon, wala pa tayong nakikita na inaresto pa dahil nga parang meron pang ginagawa dito na parang pagpapahensya at tuloy-tuloy pa nga na sinusubok na makipag-usap ng mga nakikiusap ang mga miyembro ng KOJC na wag nga raw sila sanang paalisin dito sa kanilang property. Dahil ngayon nga natulak na sila dito mismo sa bandang papunta ng gate, papasok ng compound. Pero ngayon, nalipat sila doon sa kabilang banda. At yung mga gamit nga nila, pati yung stage, naligpit na. Yung mga upuan, naligpit na. Kahit yung sound system na ginagamit ng KOJC sa kanilang nagiging 3 araw na prayer rally ay niligpit na. Meron magsusurrender daw si magsusurrender daw si Kibuloy, na babalitaan din ba dyan? Yan yung kumakalat ngayon na story. Inaabangan, actually, base sa mga huling mga reports din, inaabangan nila na yung posibilidad na baka itakas nga raw si Pastor Apollo Kibuloy ng mga miyembro ng KOJC. Pero ngayon ay parang mayroon ditong isasagawang press con, kaya aalamin natin kung ano ba yung progress kung mayroon ba base sa magiging report ng pulisya. Marymon, saan ba nila narinig yung tibok ng puso ni Kibuloy daw? Yes, actually yung mga detalyeng ganito na specific pagdating nga sa loob ng compound ay hindi pa masyadong dinidisclose dahil nga isa itong parte ng tactical operation na isinasagawa ng pulisya. Kahit nga pati yung pag-estimate ng dami ng mga pulisyang dineploy dito ay hindi siya specific. Pero sa huling report na nakuha nga natin, na dito sa umaabot na 30 hectare na compound ng KOJC, ang huling sinabi ay nasa 1/4 lang daw. Pero yun nga, may narinig din tayo at may nagsabi sa atin na nalilibot na raw lahat ng mga building dito sa loob at ilang beses daw binabalik-balikan. Kaya pagdating dyan sa bunker na hinahanap si Pastor Apollo Kibuloy, sinasabi nila nga na pabalik-balik lang daw na naghahanap ang pulisya. Pero again, di pa tayo nakakakuha ng statement mula sa pulisya para i-verify kung ano nga ba yung sitwasyon sa loob mismo ng compound. Meron nagsalita na PNP gumamit daw sila ng device. They have a device na nakaka-detect ng heat movement and including heartbeats. Kaya ngayon na sinasabi nila, I guess na-identify na yung bunker kung saan nakakakita ng mga ganong movement. And around that bunker, yan daw ang pinakamatindi ang resistensya ng mga KOJC members. So may nakikita ba kayong ganong klaseng move? Sa bagay, napakalaki ng lugar, ano? Mahirap makita. Pero related to that kind of report, meron kayo nakukuha? Kanina umaga pa lang kasi. Marymon Pulis ang kanina naglabas. Umaga pa lang actually, nandito na kami simula mga alas 6 ng umaga. Pero kasi pagdating sa pagsilip mismo sa loob ng compound, hindi natin ito magawa. Kaya yung radar na ginagamit para nga masilip kung meron ba yung mga heartbeat, yung mga parang reaction para malaman kung meron bang laman, yung mga bunker o yung mga underground na tunnels na hinahanap nga raw nila. Wala tayong masyadong detalye pa tungkol doon. Pero yun nga, ang pinakamalinaw pa lang nasabi sa atin na isang miyembro ng KOJC. Ilang beses na raw nagpabalik-balik ang pulisya sa mga building. At hindi nga raw, base sa kanila, hindi raw totoo yung sinasabi na nasa 1/4 pa lang o hindi pa raw nalilibot yung buong compound. Marymon, hindi ba nagpaparamdam dyan si Mayor Baste Duterte? Hindi ba siya pumunta? Hindi ba siya nagpakita? Tinanong namin yan. So bukod kay Senator Bato de la Rosa, tinanong namin kung sa ibang mga residente dito at mga supporters ka at miyembro ng KOJC kung meron ba tayong ine-expect pa na mga bibisita dito. Ang sabi rin na wala pa raw sila nakukuhang parang impormasyon kung meron daw bang dadalaw. Basta ang sa kanila, pumunta sila dito, uminit daw o umulan, titiisin daw nila para lang daw maipakita yung pagsusuporta nga nila at yung pag-call out nila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na bumitiw sa kanyang pwesto dahil ito raw na sinasagawang search operation ay labag daw sa karapatang pantao ni Pastor Apollo Kibuloy. So whether or not meron daw pupunta pa dito mga political figures na posible ay malapit o familiar dito kay Pastor Apollo Kibuloy,
hinihintay na lang nila kung may darating, pero sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang pagpapakita ng suporta. Meron may ulat na isa ka sa mga naharas na media man. Ano nangyari? Totoo yan. Kanina nung tuloy pa dito yung pinaka-prayer rally nila, nung mayroon pang yung stage, yung mga upuan, nakatayo tayo doon sa bandang harapan noon at nakaset up yung ating cellphone. Yung tripod natin. Choppy siya, choppy. Choppy. Teka, Merimon, wag masyadong mabilis ang lakad. Merimon, ng KOJC ay ng KOJC. Wag masyadong mabilis ang lakad. Parang yung hawak nila na placards. Si Merimon, si Harry Roque, wala pa dyan? Teka, Hindi siya marinig. Nagbe-break up siya. Itong video pinapakita natin ngayon, ito yung harassment mismo. Guys, ito pinapakita natin ng video. Ito yung hinaharas daw siya. Yung binubuwag siya ng isang taon na kaitin. It was recorded earlier. This is already a playback. Yan o. Binubuwag siya. Pinapales. Merimon, nandiyan ka pa ba? Pinapales. Yeah, she's still there. Merimon, kwento mo sa amin nangyari dyan, Yes, nandito pa tayo. Kwento ulit pa yung ating signal. Oh yeah, better. Kwento mo yung nangyari dyan. Nung tayo kasi nakatayo nga doon sa harapan. Yes, nakatayo kasi tayo sa harapan habang nag-ongoing na yung kanilang prayer rally. Napalibutan tayo ng ilang miyembro ng KOJC at yung gamit nga yung kanilang yung parang kanilang karatula tsaka mga payong ay pinilit nila tayong harangin tsaka para tayong binubugaw na umalis. Yun nga lang nagkataon na meron parang pagpupok sa payong. So para tayong nahambalos habang naglalakad tayo. At kahit na umaalis tayo sa kung saan tayo nakatayo kanina para sa ating live na pag-uulat, ay patuloy pa rin ang kanilang kung ano-ano na pinagsasabi. Hindi lang tungkol sa atin, kundi sa media in general. At hindi pa rin natapos doon yung paghambalos nga nung kanilang parang placards. So medyo nahampas-hampas tayo hanggang sa nakalayo na talaga tayo. Hinampas ka sa ulo? Raymond, baka na-identify ka kay Edlinggaw, kaya nilusob ka. Ito na naman. Nag-intervene ba? Meron nag-intervene ba yung police? Nung ginaganyan ka? Meron bang police? Lumapit man lang na police? Nagkataon kasi medyo malayo pa yung mga poste o kung saan nakatayo yung mga pulisya during that time. Ang pinakamalapit na talaga sa akin ay yung isang tent kung saan nakaupo o nagpapahinga daw yung mga miyembro ng KOJC. Kaya para talaga tayong na-corner sa pagkakataon na yun kanina. So hindi natin natakasan yung mga hampas ng kanilang placards. Pero anong gusto nila? Di ba? Akala ko gusto nila ma-cover yung nangyayari sa kanila. Oo nga. So Totoo ano yan. reklamo? Actually, What's the complaint tinatanong about? din natin sa kanila kung mabibigyan ba nila tayo na pagkakataon kanina na marinig yung kanilang sentimiento. May mga nakausap tayo, actually mga bata rin at matatanda at nabigay nila yung kanilang opinion at sentimiento sa nangyari. Bagaman yung iba nga lang sa mga sinusubukan natin na makausap ay hindi tayo pinapansin. Ang parang nagiging reaction agad nila ay yung parang pag-iwas o yung pagbugaw sa atin. Dahil nga raw dahil daw ang sa kanila nababaliktad daw sila sa mga balita. Pero may mga nakausap naman tayo at ilan sa mga ito ay mga bata rin. Ang nasabi nila sa atin, kanina umaga pa lang natin ito nakausap, na concerned sila para sa mga kamag-anak nila, kaibigan na nakakulong pa raw o natitira sa loob ng compound na hindi pa makalabas. Ang problema rin nila dito ay yung posibleng lack of communication kasi raw, alam doon nila sa nabanggit sa atin, kinoconfiscate daw yung mga cellphone nila o yung mga gadgets. Kaya yung iba sa kanila, nag-aabang na lamang dito kahit 3 araw na lumilipas para makibalita kung ano na raw ang nangyayari sa loob. Okay. May iba pang media men na haras dyan sa nakaramang araw? Sorry, ano po yun ulit? Meron, may iba pa bang media men na pagbuntungan ng galit sa nakaramang araw? As far as you know. Pagdating sa harassment, wala pa tayo masyadong naging detalye. Pero aksidente, meron na. May ilang mga media men ang nalaglag habang nakatungtong sa matataas na palapag nung kino-cover nga yung initan sa pagitan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at saka ng pulisya kagabi. So injuries ang may tali talaga tayo. May cameraman tayo na nasa emergency room ngayon kasi parang may injury ata sa rib bones niya, sa rib cage niya dahil sa kanyang pagkalaglag. Oh dear.
Merimon, sinong pinakamataas na ranggong opisyal dyan ng gobyerno? Ako, actually, hinahanap nga rin natin. Siguro, ang pinakamalapit lang sa nakausap namin kanina ay yung isa sa mga legal counsel ng KOJC. Pero parang ano lang yun yun yung panahon na pagkatapos akong mahambalos ng mga placards sila ay nilapitan kami at sinubukan kaming makausap kung bakit nga raw namin isinasagawa yung live report. Pero so far yun pa lang, at habang itinatanong din natin ng pulisya sa kanilang statement, hindi rin na tayo binibigyan pa ng pagkakataon na makakuha ng impormasyon sa kanila. Parang ang sinasabi, abangan na lang daw kung ang spokesperson nila o kung si General Torre ang pupunta dito para magbigay ng kanilang panayam. Okay. Merimon? So, ang pinakamataas na ranggong pulis dyan yung Regional Police Director. Yes, totoo yan. At siguro isisingit ko na lang din ito. May nagbanggit din sa atin na isang miyembro ng KOJC na parang daw sa kanilang kaalaman ay may mga miyembro din daw ng American Police na nasa loob. Nakita raw nila na noong nag-raid daw noong Sabado ay pumasok daw, nakalagay daw dito ang flag ng Amerika. Pero sa pagpunta natin dito simula kaninang alas 6 ng umaga, wala naman tayong nakikita bukod sa Davao City Police. Yun lang. So wala pa tayo, kahit mga larawan, wala pa tayong nakikita, mga video, wala pa nakikita. Pero ito yung ilan sa mga nabanggit sa atin ng nakausap nating miyembro ng KOJC. Meron nakita ko yung video yun PNP yun na Pinoy. Naka-PNP uniform tapos meron lang plug ng... minsan yung mga Pilipino talaga. Saka bahaga yun. At saka bahagi sa propaganda war yun dyan Diba? Ang propaganda kasi ay may 2 million na bounty ang Amerika. $2 million na bounty. Kaya daw pursigido ang mga pulis dahil sa $2 million bounty. Kasama yun sa propaganda ngayon nalabanan dyan. No? Kaya parang inuutusan tayo ng Amerika para hulihin si Kibuloy. Yun yung, kung pinakinggan nyo yung rally, yun ang sinasabi doon sa rally na ito ay utos ng Amerika. No? Yung rally nila noong isang gabi. No? Okay. Meron kung nasaan ka ngayon, pwedeng, so, I suppose ikaw nasa highway ngayon, no? Tama ba? Nasa highway nasa may gate tayo mismo ngayon papasok sa KOJC compound. Nasa gate. Pero, at ito yung sitwasyon ngayon. Yeah. Nasa gate ka nga, pero highway I suppose yan. Highway sa yes, tapat ng gate. Sa highway ito. Okay. So, yung nakaharap ngayon, yan ang gate ng Kingdom. Sa kanan yan yung airport. Tama. Tama. Nandoon ang Davao International Airport. Tama. Tapos yung kulay blue na building, yan ba yung Jose Maria College? Ano yung blue? Lumampas na yung 5 minuto na binigay na palugit ng pulis. Anong mangyayari? Di ba, sabi mo kanina, 5 minuto ang binigay para mag-disperse? Yes. Oo, nung lumipas na yung 5 minuto, doon na natin nakita yung parang pag-pack up na ng pulisya sa stage, sa mga upuan, sa sound system. Kasi kanina marami dito nakaset up, merong tent, meron dito stage ng microphone para sa prayer rally mismo. May mga setup din dito ng speakers tulad nito na niligpit na rin. So nung natapos na yon, niligpit na ang lahat at tumawid na ang pulisya mula sa kabilang bahagi ng truck na ito. Humilera na sila dito hanggang sa yung nakita na natin kanina sa ating live sa Facebook page natin na unti-unti nilang kino-corner at tinutulak yung mga miyembro ng KOJC dito pa lang. Tapos ngayon nausog na dito sa kanan, nandun na sila ngayon sa isang gilid. Samantala, nanatili ngayon yung human barrier ng mga pulis sa tapat ng gate mismo. Okay. Walang resistensya, Merimon, from the members? Walang resistance sa ginagawa ngayon ng mga pulis? Sa nakita natin kanina, noong sinimulan na yung pagbaklas ng stage dito, yung pagligpit ng mga upuan, nung kumigilid na yung mga miyembro ng KOJC, halo-halo yung emosyon na nakita natin. Merong galit, merong umiiyak, meron para silang tuliro. Tapos nung nagsimula na yung parang pagsasandwich, kumbaga umuusog-usog na ito, halimbawa itong hilera na to ng pulisya, unti-unti na nilang inuusog-usog hanggang sa mga corner o magilid na yung mga miyembro ng KOJC, ang sinisigaw nung parang may hawak ng mikropono sa kanila na taas ulit kamay nyo, huwag nyo hahawakan yung shield na gamit ng mga pulisya. Pero yun nga parang nagkakaroon ng tulakan. So tutulak yung pulis, tapos pipiglas din, magre-resist din yung mga miyembro ng KOJC. Hanggang sa medyo nagkaroon din ng kaunting kaguluhan dito sa bahagi na ito. Pero na-regulate naman, na-control naman. At ngayon nga, nagilid na dito yung mga miyembro ng KOJC. Lahat ng mga nakasilip din na
miyembro ng simbahan na nasa kabila ng gate na ito ay kanina rin na sumisigaw-sigaw habang nagkakaroon nga ng parang kaguluhan dito sa bahagi na ito papasok ng KOJC compound. Okay. Kanina yung sasakyan na yun, yung Tansya itim. mo ay papasukin na yan anytime? Yun ang inaabangan natin kung ano yung sunod nilang magiging plano kasi parang cornered na eh. Hindi na makakalapit yung mga miyembro ng simbahan. Pwera na lang siguro kung magkakaroon sila ng pagpupumiglas talaga na to the extent na magkakaroon na talaga ng bakbakan dito. Kasi kanina nagkakaroon lamang ng tulakan eh. Hindi pa natin nakikita kung meron na bang maglalabas dito ng dahas. So sa ngayon, ito lang muna yung sitwasyon dito simula kaninang 3:00 ng hapon. Meron mo yung sasakyan na yun sa pulis yun, ano? Yung mga itim na van. Yes, pati itong mga ginagamit na rin sa pagliligpit. Actually, kanina rin meron ditong malalaking plywood na hawak-hawak ng mga pulisya. Siguro gagamitin din nila yun dapat para itulak yung mga miyembro ng simbahan kung sakaling magre-resist sila. Pero gumana naman itong kanilang unang ginawa na human barrier. Okay. Meron, I apologize for being a bit repetitive, pero klarin ko lang ulit, kasi parang sinasabi mo, maaari na nilang pasukin ng mga pulis yung compound. Pero I thought kasi nung Sabado pa nila napasok at naghahalugog sila kasalukuyan ngayon. So, what is it talaga? Papasukin pa lang o nasa loob sila ngayon naghahalughog o another batch papasok? Actually, sa mga nakausap natin, unang-una, totoo na nangyari talaga yung Saturday raid, yung umaga pa lang. Pero yung unang 16 hours na ng search operation na ito, na hindi nila nahanap si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang nabanggit din sa atin, lalong-lalo na ng mga residente o yung mga miyembro nga ng simbahan, tuloy-tuloy pa rin naman yung operasyon sa loob. Bagaman malaki kasi masyado yung compound na ito, 30 hectares ito eh. Kaya hindi rin natin makakagila kung nasaan ba sila. Pero dahil maraming entry points itong pinaka-compound, posible ay papasukin ulit nila dito sa gate na ito. Pwede rin sa ibang bahagi kung saan kinalibutan ng pulisya itong compound noong Sabado, tulad noong Sabado. So ngayon titignan natin kung ano ba yung magiging plano pa nila kasi nga wala na pa tayo nakukuha na detalye kung ano ba ang plano nila bukod sa pagtayo ngayon dito bilang human barricade. But the police are still inside. So again, Merimon, napasok na nila dati yan. Napasok na nila, lumabas lang sila. Merimon. Actually, sa nakuha din natin ng impormasyon, yung iba daw ay nandyan pa rin daw sa loob at tinutuloy pa rin yung paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay. So itong mga nakikita din natin dito, kahit hinahanap natin sila General Torre, hindi natin sila makakagilap. So ito lang muna talaga sila. Okay. Merimon, ingat parati ha. At maraming salamat sa iyo at magkikita-kita tayo. Thank you very much. Mobile Journal, Merimon Reyes. Thank you, Merimon. Bok, I'll just give you a bird's eye view. I pulled up Google Maps and Google Earth. Ito yung Daang Maharlika Highway. Ito yung main highway kung saan ngayon si Merimon. Yan yung kulay dilaw na yan. Ito yung Davao Airport. Katabing-katabi niya mismo ang Kingdom at yung compound ni Kibuloy. As in, ang naghihiwalay lang sa Davao Airport tsaka yung Kibuloy compound is the airport exit road. Kumbaga, ito yung kung saan ka dadaan pagpalabas na ng airport, yun lang naghihiwalay sa dalawang yan. In fact, if you look at this closely, ito nga yung Kingdom. Ayan, yung malaking dome na yan. Ito yung mga eskwelahan ni Kibuloy. ACQ College of Ministries. Nandito rin yung Jose Maria College Foundation. I think that's his law school. SMNI Studios is over here. Tapos dito, bandang southeast, ang Apollo Air Hangar. Ito yung hangar ng eroplano ni Kibuloy. Kadikit lang niya yung Kingdom. At nakagilid lang siya doon sa mismong airstrip ng Davao. So isa yan sa mga binabantayan, I understand. Pero napaka-close guarding daw nga dyan ngayon, Ed, di ba? May nahuli silang attempt na mag-lift off yung isang helicopter, pinigilan daw eh. So, talagang, siyempre, yun na suspect nila, baka nga mag-aeroplano or aircraft anyway. Dahil nga katabing-katabi lang yung facilities eh. Tsaka may freeze order dun sa aircraft if I remember right, yung Court of Appeals may freeze order dun sa at least one aircraft. I don't know how many he has, but may freeze order sa aircraft. Yan nga, may freeze order. Kaya lahat ng alam ko yung mga tao ngayon sa Davao International Airport medyo mga hindi yung kakampi. kaya kailangan bantayan. Kung hindi, baka heads will roll din sa Davao International Airport
Yeah. pag may nangyayari dyan. The other thing I understand is yung Lupasug corporation ni Kibuloy, which is basically SMNI, is also under freeze order. So I don't know how that should affect their operations. Lahat ng assets nga niya, di ba, naka-freeze. Tapos yung franchise niya, winidraw from Suarasug. So hindi ko alam kung Suarasug, paano nag-ooperate ngayon yung SMNI. Yeah, Kasi yun ang parent company ng SMNI. Yeah. Parang sila, Ami, sa social media. Social media, kanilang Nasa social media sila. Nasa YouTube sila. Twitter. Pero I don't know how far the coverage of the freeze order is as far as that is concerned, as far as the operations of SMNI are concerned. I suppose we can ask a lawyer. We will have a lawyer later from the IDP to talk about, among other things, yung arrest warrant against Kibuloy and whether or not warranted yung 3 days na raid na ginagawa ng pulisya ngayon. So, yun. Hey, teka po. We have one more from Davao. Let's talk to News 5 correspondent Bril Montalvo who joins us live. Bril, anong latest from your end? Nasaan ka exactly ngayon? Hi, Bril. Bril, okay lang? Nandito nga tayo ngayon sa labas ng compound ng Kingdom of Jesus Christ dito nga sa Buhangin, Davao City. At ngayon nga ay katatapos lang or ongoing ang disbursement ng Philippine National Police sa mga nagrarally na mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dito nga sa gitna ng daan sa harapan mismo ng compound. At ngayon ay kontrolado na ng ating mga kapulisan ang sitwasyon dito. At ngayon ay hinay-hinay na or dahan-dahan na sinatanggal ng ating mga kapulisan ang mga nakaparada na mga sasakyan ng KOJC, ang kanilang mga heavy equipment. May crane pa dito at may nagsagawa din sila ng mini stage. Ayan, so dahan-dahan ang kinukuha ng ating mga kapulisan para magbalik normal na ang sitwasyon ng trapiko dito. Kasi simula kagabi ay hindi madaanan itong dalawang lane dito sa harap ng KOJC compound at maging sa katabi nitong Davao International Airport. So mamaya ay magbalik normal na itong daan dito sa harap ng KOJC. At sa loob naman ng compound ay kasalukuyan pa rin hinahanap ng ating mga kapulisan doon sa compound. Ito nga si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang 4 na kapwa akusado. Bril, dyan ba yung inarestong tatlo? May report na kami na may inaresto na daw na tatlo for obstruction. Dyan ba sa lugar mo yon yung inarestong tatlong KOJC members? Hindi lang tatlo, no? Marami ang inaresto ng mga miyembro ng KOJC dito mismo sa harap, yung mga nagrarally. Kasi sa kasagsagan ng disbursement ng otoridad ay may iba na lumalaban o nanlaban sa ating mga kapulisan at ayun dinakip sila. At kanina din ay nakita tayong bus ng BJMP para doon na ilagay itong mga nahuli na mga nanlaban na mga miyembro ng KOJC. So marami sila, sobra 5 yung nahuli kanina. Ano yung binubuga? Ano yung binubuga, Bril? Sorry, hindi ko lang nakikita mo. May binubugang puting usok nung gabi. Kanina madaling araw. Yes, kaninang madaling araw, nagsagawa nga dito ng rally. Itong ang mga miyembro ng KOJC at inano nila yung daan parang binabagan. So ayun nga, yung mga kapulisan sa kanilang dispersal team at nagbuga sila ng fire extinguisher doon sa mga miyembro ng KOJC. So fire extinguisher yung binuga kaninang madaling araw. Okay. Bril, balita namin naharas rin daw. Hindi ba ginamit ng KOJC yung mga bombero nila dati na ginamit nila para i-water cannon yung mga pulis? Nung unang di-raid yung
yung headquarters ni Pastor Kibuloy, di ba? Nung unang niraid dyan, mga kapulis ang ginamitan ng water cannon eh. Hindi ba nangyari ngayon yon? Ngayon ay may nilagay din silang water cannon na hinarang dito sa daan or fire truck na hinarang dito sa daan ang mga miyembro ng KOJC, pero hindi naman nila ito ginamit at hindi nila na water cannon itong ating mga kapulisan. Bril, may batuhan ba? May nakikita ako mga nagliliparan akong ano-ano Nagbatuhan ba kanina? Yes, kanina ay nakita natin may batuhan na nagaganap, may nagbabato ng mga mineral water, yung mga miyembro ng KOJC, binato ng mga upuan, yung mga pulis, at upuan? pulis naman upuan, kasi may prayer rally din inorganize dito sa gitna ng ganito mga miyembro ng KOJC, at kaninang umaga ay naglagay sila ng mga upuan, at yun sa dispersal, yun yung pinalaban nila, binato nila ng mga upuan itong mga ating mga kapulisan. And good news, kaya naka-full battle gear nga itong ating mga kapulisan. So wala pa tayong record na may mga pulis na nasaktan. Only itong mga miyembro ng KOJC. Kanina may isang babae na nawala ng hininga, na himatay, at agad naman siyang dinala or pinasok sa ambulansya at dinala sa ospital. Bril, wala naman nag-haras sa'yo dyan? Dahil si Mary Mon daw medyo naharas eh. Ikaw ba, wala pa nang haras sa'yo? Itong harassment nga na ginagawa ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dito sa media ay para bang normal na lang sa amin dito, kasi nga halos araw-araw kami hinaharas dito ng ilan sa mga miyembro ng KOJC tuwing nagka-cover kami sa every time na may isi-serve na warrant of arrest dito sa kanilang compound. At yun nga ang sabi nila, tinatawag nilang bias, tinatawag nilang bayaran. Ito nga ang mga media dito. So, wala naman silang provide bang binabayaran kami for bias yung ginagawa naming reporting. Fair naman kami. Kaya lang yung iba, yan yung ginagawa sa amin. Hinaharas kami. At kanina din ang ating mobile journal na si Marimon Reyes ay hinaras siya, pinisikal siya, at pinalo pa siya ng mga placard na dala nitong mga member ng KOJC. Kung ano ang kanilang bagsik kagabi ay ngayong araw sa kanilang yung nagpatupad na ng dispersal, ayun naman nagmamakaawa sila. Parang opposite yung ginawa nila kagabi na grabe. Grabe talaga. Kaya hindi Bril, may nakikita ka ba diyang Bril, may nakikita ka bang mga city officials kaninang madaling araw? Kasi yun yung parang medyo malala yung violence kanina early today. May dumating ba kahit sino man lang na city official? Wala pa nga kahapon ng hapon isakita natin ang isang city councilor, but in terms ni si Mayor Sebastian Duterte is hindi pa nakadadalaw dito sa kung saan nangyari ito nga medyo may rally at may concentration dito nga sa KOJC compound. So hanggang sa ngayon ay inintay pa natin na ang pagdating ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Okay. Bril, clarity lang ng konti doon sa nangyayari sa harap ng KOJC gate. Yung mga pulis ba dyan sa barricade sa harap ng gate, sila ay nagbabanta pumasok o humaharang sa mga taga-KOJC na makapasok? Exactly, ano yung sitwasyon dyan ng mga pulis? Kasi nalilito kami kung papasukin ba ng mga pulis yung KOJC? Kasi tinignan namin, pinasok na yan. O hinaharang nila yung mga KOJC na makapasok? Ang sitwasyon nga dito sa KOJC compound is dalawa. Dalawa itong gate ng KOJC compound. Okay. Ang isa, ito nga ang papasok doon sa KOJC or ito nga ang Kingdom. At itong isa, dito naman papasok sa may tabi ng kanilang paaralan. Itong JMC College. Yeah, JMC College. Here comes out yung mga and here comes out itong mga pulis at nakaantabay doon sa KOJC gate na dome.
sa Kingdom na gate doon, halos nakatambay ang mga pulis. Okay. And kahapon ay dito dumaan sa gilid ng eskwelahan na gate ang mga miyembro ng KOJC at doon nga sila nakalusot, gumawa sila ng rally kagabi dito sa kabilang gate. Nakikita ko, Bril, na kumikis-kis na yung mga pulis. Usually, sa ganyang klaseng sitwasyon ay precursor yan sa pag-dispersal. No? Nakikita mo ba, Bril, yung pagkiskis ng mga pulis sa mga membro ng KOJC? Sa ngayon ang pinapatupad ng kapulisan ito nga maximum tolerance. Pero nga, yung iba mga miyembro ng COJC, kahit pa man sinabihan na sila ng kanilang mga other member na huwag manglaban at itaas na lang ang kanilang mga dalawang kamay during kanina sa dispersal, but yung iba nagpumilit talaga na manlaban. At sinipa-sipa yung ibang pulis at ayun, may nangyaring tensyon bahagya kanina. Okay. Well, Bril, ako pahabol na lang. Kasi ang complaint ng mga taga-KOJC, hindi sila makaalis sa kalsada kasi dyan sila nakatira sa loob ng compound. Hindi sila papasukin daw. Yan ang reklamo nila. So, ano ba yung totoo? At papapasukin ba sila sa loob ng compound? Ang sitwasyon nga dito is bantay sarado ng ating Philippine National Police ang loob at labas at maging ang gate ng Kingdom of Jesus Christ dito sa kanilang compound. At every time na may lumabas is hindi na sila makakapasok ulit. Okay. Kung may makapasok man ulit, may clearance na ito sa kaya General Torre or sa mga opisyal ng pulis na pwede silang papasukin ulit. So ang paglabas ng mga miyembro is walang problema, pero pagbalik nila sa loob is pahirapan na. May hinahanapan na sila ng clearance ng kanang opisyal ng mga pulis. Okay. Ana Bok. Si Bril, Okay bitawan natin. At wala siyang atang ginagawa. Bril, maraming salamat at ingat parate. Thank you, Briel. Maraming salamat, Bril. Ingat ka dyan. Thank you, Bril. And joining us this afternoon, teka, nawala. Joining us this afternoon is somebody from... Okay, sige. We will have our guest coming in a while. Bok, ito sabi ni Bill kanina, dalawang entrance. Ito yung isang entrance ng Jose Maria College Foundation. That's one of the schools of Quiboloy. Ito yung Jose Maria College Plaza. Ito yung ACQ College of Ministries. Ito naman yung Kingdom, itong kulay green. At ito, may sarili isang entrance. So, dalawa yung... Napasok ko na dati yan. Ano, pasok mo na? Ikaw talaga. Ikaw talaga. Twice. Napasok na ako twice. Ang laki ng hangar at malaki yung arena. Yung hangar, parang ito. full seat nila. Ito nasa baba. May malaking arena dyan. Yung arena ito. Yung Kingdom. Yan, oh. Yan, yung Kingdom. Teka, lagyan natin ng picture para mas malinaw. Yan, ang Kingdom. Talagang may dome siya. Talagang dome talaga siya. Parang Arneta talaga, di Talagang ba? may dome. Kaya Kingdom. So, May malawak dome talaga siya. siya. Malawak talaga siya. At, Baka nagtataka mga tao ng pronunciation mo, Ed. Kingdom. Kingdom talaga, may dome siya. Tapos yung hangar, may Ito. nakita ko dating tatlong aeroplano at saka dalawang helicopter dyan. At meron pang space. Meron pang space para sa dagdag. Yan Tapos, nga yung mga pinapahiram kapag campaign, di ba? Kaya marami siyang kaibigang mga politiko Yes. Yan yung mga pinapahiram na assets ng ano. And of course, the support of the KOJC. Kaya marami siyang mga kaibigan kahit mga hindi nakakampi ngayon ng administrasyon o kahit kakampi, both sides may mga kaibigan siya. Tapos ito, Bok, ang taxiway, galing sa Apollo Hangar. Ito yung taxiway papunta doon sa Davao Airstrip, sa Davao Airport. So, yan. Isa yan sa pinakamahal na real estate, Ed, Ami. Isa yan sa pinakamahal na real estate dahil katabi ng airport. Oo nga. Katabi ng airport. Kaya mahal yan. Yes. Mahal yung lupa dyan. 30 hectares yan eh. Kaya nga. Medyo maingay lang, I can imagine. Medyo maingay lang. Okay. We have another guest for this afternoon. Also joining us in the discussion is IBP President Antonio Pido, the Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Pido. Sorry, not Antonio Pido. Attorney Pido. Sir, magandang hapon and welcome to the program. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Yes, sir. Sir, Gandang hapon, attorney. Gandang hapon. No? At least meron kaming magandang hapon po. naimbitahan na learned. Oo, hindi kami nanghuhula. Attorney, kasi naglabas ng statement ng IBP Davao, and just to note, ang sabi ng IBP Davao, okay, if the police have good basis to believe that the person to be arrested is inside a certain place, they have the right to enter the place and even to break into such place if refused admittance after announcing authority and intention. However, after conducting a search for the person or persons to be arrested within a reasonable period of time, the police do not have the authority to occupy the premises or exclude any lawful occupant thereof from free entry and egress therefrom. Sir, in layman's terms, ano yung sabihin nun? Oo. Nabasa ko rin po yung statement ng IBP Davao City Chapter. Tama naman po yung sinasabi nila. Tama po yung sinasabi nila na dito sa atin sa Pilipinas, yung pag-aresto ng isang tao kung merong warrant of arrest na isisilbi, ay may karapatan ang police officers na pumasok sa isang premises, compound, bahay, o property. Kung meron silang reasonable ground to believe na nasa Nandun loob siya. ng premises, ng compound, o ng property yung kanilang aarestuhin na tao. Ngayon po, base naman po sa nabasa ko sa balita, sinasabi ng police, meron silang reasonable ground to believe na nasa loob ng premises o compound yung kanilang aarestuhin. Gumamit nga daw po sila ng mga parang Heartbeat special monitor. equipment para yung paghanap ng buhay sa mga biktima ng lindol. Pero doon sila na-detect na heartbeat. So, para sa police, meron po silang reasonable ground to believe na nasa loob ng compound o ng premises yung kanilang gustong hulihin. So, may karapatan po yan sila sa Rule 113 ng Rules of Court. Yes, sir, May 113. karapatan po ang police na pumasok. Opo. Basta meron silang reasonable ground to believe. Tulad ng sitwasyon na ito, sinasabi ng police meron silang reasonable ground to believe na nasa loob yung kanilang gustong arestuhin na tao. Opo. Ground. Ano yung reasonable time kapag ganyan? Halimbawa, kasi medyo mahirap maghanap ng bunker, no? Napakalaki niyan, that's 30 hectares, maghahanap ka ng bunker. Ano kaya yung reasonable time? Wala namang specific, bahala na yung law enforcer, ganun ba yun? Ay, hindi naman po. Kung ano pong sinasabing reasonable time, depende din po yan kung gaano kalaki yung pinapasok nila na premises. Kung halimbawa, condominium unit lang yan na 100 square meters lang, siguro, wala nga sigurong 15 minutes, matatapos na nilang halugugin yung buo. Di po ba? Pero ito po, 30 hektarya, 30 hectares po yung kanilang pinapasok na premises. So, relative po yung sinasabing sufficient time. So, kung ano man ang kakailanganin nila na oras para halugugin ang buong 30 hectares na yan, depende yan kung gaano kadami yung arresting officers at saka kung madali ba o mahirap halugugin yung buong compound ng 30 hectares na yan. In short, relative po kung ang ibig sabihin ng sufficient time, depende po yan kung gaano kalawak yung hahalugugin, kung madali bang halugugin o kung mahirap halugugin. Yes, sir. So yan po, 30 hectares. Ang problema po, hindi ko pa napasok yung compound na yan, kaya hindi natin alam. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, pero sir, I suppose that's quite a subjective thing. But who makes that determination kung ano yung reasonable amount of time? In the end, sino magde-decide niya na ito reasonable, ito hindi? Kasi ang sabi ng police, reasonable ito. Ang sabi ng KOJC, hindi ito reasonable. So, sa huli, sino yung mananaig? Sino yung magde-desisyon na, tama yan o mali yan? Malalaman naman natin, Siyempre, sabi ko nga po, kung mahirap halugugin yung isang premises,
siyempre, mangangailangan ng sapat na panahon yung mga nag-aaresto. Pero kung halimbawa, walang mga structure sa loob ng premises, kitang-kita mo yung buong lapad ng 30 hectares, ay siyempre hindi kailangan ng matagal na panahon. Ang problema po kasi kung may mga structure sa loob ng premises na kailangan halugugin. So nagiging relative po yung sinasabing reasonable period of time. Depende po kung gaano kadali o gaano kahirap halughugin yung buong premises na pinapasok nila. Yes, sir. Pero in the end, sir, Yun po yun. do we rely on the police-related Di ba, determination? attorney, ang proseso dyan ay ang pulis ang magpapasya dun sa reasonable amount of time. Kung may reklamo yung mga, halimbawa, kay OJC, pwede naman silang pumunta sa korte kung may reklamo sila. Pero basically, ang magpapasya dyan, yung law enforcers. Diba? Dahil lang nga maraming variables na kinakailangan i-consider. Katulad ng sinasabi nyo, mga structures, laki ng lugar, lalo na yan, may mga underground tunnels pa raw at saka bunkers. So, yun pali ang determine dyan, yung kapulisan. Kung may reklamo, yung mga nandoon sa lugar, pwede silang magsampa ng kaso sa korte. Tama po kayo. Tama po kayo. Kung sa tingin nila unreasonable na ang ginagawa ng mga pulis, meron naman silang karapatan magreklamo sa husgado. Kaya nga po, depende talaga kung gaano kalawak, gaano kahirap yung premises na pinapasok. Yun ang magdedetermina ng tinatawag na reasonable time to conduct the search. Opo. Attorney, mahirap naman agad sabihin na mahirap naman po agad sabihin na abusado Attorney, yung ano. Opo. Yes, sir. Attorney, nung isang gabi kasi, pinapakinggan ko yung rally. At yung mga speaker, inulit na naman yung sinabi nung abogado ni Kibuloy dito sa Storycon dati. Ang sabi niya ay hindi pa naman fugitive si Kibuloy dahil hindi pa daw tapos yung kaso sa DOJ. Inulit nila yon. Ang sabi naman ng ibang mga abogado na mas learned sa amin ni Ed Lingao ay tapos na yung kaso sa korte. Iba yung sa korte, iba yung sa DOJ. Kaya pwede na siyang tawaging fugitive. At meron na daw jurisprudence sa Supreme Court para siya ay tawaging fugitive. Ano pa ang tingin nyo from your vantage point, attorney, tungkol dyan sa debate na yan? Na dapat ay wala pa raw warrant. Dapat ay hindi pa daw fugitive ang trato kay Kibuloy. Paano inulit yan nung isang gabi sa rally dyan sa harap ng KOJC? May warrant na nga. Mahirap po pangunahan ng husgado. Ang problema din dyan, nag-issue ng warrant of arrest yung husgado. So kung meron man silang reklamo, kung sinasabi nila na mali yung pag-issue ng warrant, sa husgado po sila dapat pumunta. Pero yung police po, trabaho lang naman po nila ang ginagampanan nila na i-enforce o i-implement yung warrant of arrest. Yun po ang sitwasyon dyan. Ngayon, kung alam na po nung tao na aarestuhin na mayroong warrant of arrest sa kanya, mayroon naman siyang pagkakataon na tinatawag na voluntary surrender. Pero siyempre, nasa sa kanya yung kung magsusurrender siya. Hindi naman siya pwedeng pilitin mag-surrender. Yun po. Ngayon, yung sinasabi na fugitive from justice, depende po yun kung talagang public knowledge na mayroong warrant of arrest yung tao, alam na ng buong bansa, halimbawa na may warrant of arrest yung tao, tapos nagtatago siya, may mga sinasabi siya sa publiko na hindi siya magpapahuli, magkakaroon ng basihan ang pulis ngayon na sabihin na talagang nagtatago siya. Yun po ibig sabihin ng fugitive from justice, yung nagtatago. Yun naman pala, Ronald Tito Ronald. Okay. Pinapanood ko yung rally ng isang gabi, Ed, kaya naalala kita Ako na naman nakita mo. Ikaw talaga. Okay. Attorney, teka, before we let you go, I suppose just one more thing. Kasi this is already day 3. Sabi nga ninyo, in the end, it's a determination of what is a reasonable amount of time, and they can always have the recourse of going to the courts to question the continued presence of the police in the compound. But in any case, are we saying this can go on indefinitely until a court puts a stop to it?
mangyayari yan kasi kung halimbawa sasabihin ng pulis na hindi pa kami tapos maghalugog ng buong napakalaking compound na ito. Di po ba? So, hindi pa kami tapos eh. Ngayon, siyempre sasabihin nung mga kasamahan nung gusto nilang arestuhin, hindi, nagkaroon na kayo ng sapat na pagkakataon. Oh, diba? he said na. So, so pag umabot na sa ganung punto, yung mga kasamahan nung inaaresto, dumulog sila sa husgado para malaman kung sino yung nagsasabi ng totoo. Okay. Kasi relative talaga yung pag sinabing reasonable period. Ako po nagkaroon po ako ng kaso na 3 hektarya. 3 hectares. Pero buong araw hanggang kinabukasan, bago natapos yung paghalugbog. 3 hektarya lang po yun. Ito, 30 hectares. Times 10. At may mga structure sa loob. Opo. Kaya, naiintindihan ko yung sinasabi ng mga kapulisan na hindi nila matatapos kaagad. Pero malalaman din naman natin kung sobra-sobra na ang panahon na binigay sa kanila. Malalaman din ng tao yan. But in the end, the determination is to be made by a court. That's what you're saying. Yes, oo. Depende talaga yan sa sitwasyon. Opo. Pero yung karapatan... Attorney, makaka-aggravate ba yan ng kaso against Apollo Kibuloy? Kasi meron na siyang court cases eh. From your vantage point, makakasama ba itong nawawala siya, nagtatago? He knows there are at least 2 arrest warrants for him. Masama ba yan sa kaso niya? Depende po yan. Kung halimbawa talagang na-establish na alam na niya na mayroong warrant of arrest sa kanya, tapos ayaw niyang sumuko, kahit alam na niya, baka gamitin ng husgado yan laban sa kanya. Kasi yung voluntary surrender po, mitigating circumstance din po yun. Yes. Makakabawas sa ano. Pero kung hindi naman siya mapipilit na mag-surrender, nasa sa kanya din po yun. Okay. Ang ganda ng usapan natin. Pero makakasama sa kanyang kaso. Ano po? Pero makakasama daw sa kaso. Kung patuloy siyang magtatago. Lalo na kung alam niya na may warrant of arrest. Siyempre, ang husgado, tinitingnan ng husgado yan eh. Kasi sa sistema natin, kung ang isang taong walang kasalanan, kung talagang haharap sa husgado, pagdating sa dulo, mapapatunayan din niya na wala siyang kasalanan eh. Yes. Yung po ang sistema ng batas natin. Ngayon, kung nagtatago yung isang tao, hindi matutuloy ang vista, hindi tuloy niya may establish na wala siyang kasalanan. Yun ang problema dyan. Okay. Maraming salamat, Attorney Antonio Pido, Pangulo at Chairman of the Board ng Integrated Bar of the Philippines. Sir, thank you for a very enlightening discussion with you this afternoon. Thank you, Attorney. Ingat, sir. Maraming salamat, Attorney. Naging learned na naman kami ni Ed. Talaga, walang katapusan talaga, di ba? Sir, thank you very much, Attorney. Okay, maraming salamat for joining us this afternoon. Aming pamintuan, bossing ng Philippine Star at Tito Ronald Llamas, bossing ng mga political pundits. Thank you. Happy Monday to you. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the Story Conference. I'm Edwin Gao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.